ay magbabantay sa loob, sa labas, sa ating mga komunidad at Ayan po, hanggang ito po yung, matapos ang kasunod, no? impeachment. At ang isa pang mahalagang mensahe natin, hindi magtatapos kay Sara Duterte ang pagpapanagot. May pahabol pa po dito. Dahil kailangan magsilbi Ito po yung itong sa aral labas ng sa Senado. lahat ng kurakot na ang mga kurakot at mga mandarambong pinapanagot, kinukulong, pinapaalis sa pwesto. Kaya ang babala na yan ay paabutin natin hanggang Malacanang. Dahil kung si Sara Duterte ay corrupt, sino ang mastermind ng corruption? Sino ang principal na beneficiary ng flood control scam? Walang iba, kundi si Bongbong Marcos Jr. Kaya tayo po ay kikilos dito sa harap ng Senado hanggang sa State of the Nation address. Ipaparating natin ang ating mensahe. Kaya sana igalang ng kapulisan, ng ating mga otoridad, ang kalayaan natin sa pamamahayag. Kinokondena natin ang ginawang pagharang sa atin kanina, pagtulak sa ating mga kasamahan. Pero sa kabila noon, iniit natin ang ating karapatan na magtipon dito sa harap ng Senado. Dahil ang impeachment, hindi sa film center, hindi sa GSIS, hindi sa kalye, kundi sa Senado. Kaya sana igalang ang karapatan ng taong bayan, kilalanin ang ating karapatan na maglabas ang saloobin dahil kahit ano pang harang yan, aalisin natin ang mga harang, igigiit natin ang ating karapatang magsalita, igigiit natin ang ating karapatan na ipanawagan ang pananagutan at hustisya at higit sa lahat ang ating panawagan na ibagsak na itong bulok na sistema, ibasura na ang bulok na sistema na meron tayo, ang burokrata kapitalismo na kung saan ang pera ng bayan ginagamit para sa pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan. Kaya mga kasama, mga kababayan, muli nating isigaw ang ating panawagan. Lahat ng sangkot Dapat managot! dapat managot. Lahat ng sangkot! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Lahat ng sangkot Dapat managot! dapat managot. Lahat ng sangkot! Tama no ang sinabi, no? Tayo ngayon ay lumalaban para ibasura na ang bulok na sistema na ito. Hindi lang ito tungkol sa isang tao lamang, pero tungkol ito sa isang buong sistema ng pagiging kurakot, ng pagiging kurap. Kaya tayo nagkakaisa dito para ibasura na ang ganong bulok na sistema. Ngayon naman sa puntong ito, para magpaliwanag tungkol sa mga articles of impeachment, tinatawagan po natin si Lisa Masa mula sa Makabayan. Lahat ng sangkot dapat managot! Dapat managot! Lahat ng sangkot! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Mainit na pagbati sa lahat. Sa wakas, nagsimula na rin ang impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Gusto kong i-anunsyo sa inyong lahat na ngayon po ang ating mga kasamahan na kasampi ng KBKK at Bantay Impeachment ay nandoon sa loob ng Senado at binabantayan din ang kaganapan doon. Sa mga komunidad kung saan meron tayong mga pangmasang organisasyon, meron pong mga watch parties na nagaganap at binabantayan din ang impeachment trial. Kaya
ebidensya na ang daan-daang milyong piso na ito ay hindi napunta para sa pabahay, hindi napunta para sa dagdag na sahod ng mga manggagawa, hindi napunta para sa panlipunang serbisyo, kundi kanino napunta? Kay Sara Duterte at saka sa kanyang mga kapakasan. Ang pangalawang article of impeachment ay nakapatungkol doon sa kanyang salin. Ito yung kanyang statement of assets and liabilities na kung saan ang sinasabi may 6 na milyong piso ang pumasok at lumabas sa kanyang bangko pero hindi dinedeklara ni Sara Duterte ang mga ito. Ang mga ordinaryong kawani ng pamaraan nagsasubmit ng salin, hindi ba? Kung hindi sila mag-submit ng salin, pwede silang makulong. Tama. Pero itong si Sara Duterte, milyong piso ang pumasok at lumabas. Nawawala. Mga properties niya at pera na hindi dinaklara. Papayagan pa natin na hindi natin alam. Hindi. Hindi natin papayagan. Ang pangatlong article of impeachment ay ang bribery at ang pag-utos na magsinungaling ang kanyang mga officials sa Department of Education para hindi sila mabuko sa kanilang mga maanumalyang paggastos. Bribery and corruption. Ito po yung third impeachable offense. At ang pang-apat, yung pagbabanta na papatayin si Marcos Jr. higit sa lahat, mismo ng gana Ang mensahe na dapat panagutin ng mga kurakot, hindi lang ito dito ba kay ay Sara. gawain ng Dapat isang sa lahat, opisyalis kabilang sa palasyo, pangalawa sa cabinet pinakamataas members, sa lahat ating ng bansa sangkot dapat managot. na ikaw na napakadali mo lamang Thank you. sabihin na papatayin kita. Hindi nakakapagtaka. Sapagkat ang tatay, Ngayon, linggo ay kaya nating malaman kung anong gagawing bunga siya ng isang maneuver ng puno. minority para pigilan ng Si impeachment, Rodrigo Duterte, palusot para i-delay. na kaliwat Pwede kasi kanan, nilang harangan yung presentasyon ng mga ebidensya. Pwedeng i-boycott nila ang mga na sesyon. adik. Kaya Kaya ito si mahalaga Sara, na tayo ay katulad ng nandito sa tatay loob, pasista, sa labas, sa ating mga komunidad utang nagbabantay. pulbura. Kaya ang dali lang Okay, sa thank you. na magsabi na papatayin kita. Ito po ang 4 articles of impeachment. Ang lahat po ng ito, napakatibay ang batayan. Napakatibay ang batayan para i-convict si Sara Duterte. Ano ang sigaw natin ngayon? Convict! 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 Itong pag-convict, itong impeachment trial at pag-convict kay Sara Duterte ay panimula lamang ng proseso ng pagpapanagot sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi dapat makalpas ang iba pa na opisyales ng gobyerno kahit pa ang pinakamataas na nasa tuktok na Sandali, si titingnan ko lang kung ilang... President Bongbong Ilan na ba? Marcos Jr. mismo. Okay po. Sapagkat alam din natin Sandali na po mga kabayan na ha. siya May ay kasunod pa po nasa ito mamaya ha. 10